ito guys, basic tips lang naman kung paano nyo po maipapasa yung interview nyo kung kayo po ay nag-a-apply sa ibang bansa na English po yung salita. Tulad po dito sa Canada, so English po. Pero dito sa napuntahan namin, English tsaka French. Pero yung naging interview namin is English. So paano nga ba maipapasa yung job interview sa employer nyo kahit na hirap po kayo mag-English? Kasi guys, ito yung problem ko noon. Kaya ako parang ayaw ko mag-apply sa ibang bansa kasi isa yun sa iniisip ko yung English na interview kasi di naman tayo magaling mag-English. Although nakakaintindi naman tayo pero hirap tayo magsalita. Paano ko siya nalagpasan at paano ako nakapasa sa Canadian interview ng one time lang. Unang beses nating mag-abroad pero na kalusot tayo. So, yun yung i-share ko po sa inyo based po sa aking experience. So, syempre una guys, totoo po talaga yung practice makes perfect. So, practice lang talaga ng practice at ito yung siguro pinaka-tips na kung yung resume nyo dapat kabisado nyo po yan. Syempre, kayo po yung naggawa nyan. Maliban na kung nagpagawa po kayo sa iba sa computer shop, pero dapat kabisado nyo po yung buhay nyo po. Yung nilagay nyo sa resume is talagang yun po talaga yung experience nyo para nang sa ganun, pag in-interview po kayo, hindi po kayo mahirapan kasi doon naman po tayo kasi nahihirapan mag-construct ng English kapag hindi po natin alam yung sinasabi natin na hindi siya talaga true to life experience natin, hindi siya connected sa atin, kumbaga nagdagdag lang tayo para lang gumanda yung ating resume. So wag nyong gagawin po yun guys, yung magdadagdag po kayo ng hindi nyo naman talaga ginagawa o experience kasi yun pa yung magiging dahilan para magduda, 'di ba? Para hindi kayo makapasa lalo. So maging honest lang kayo kung ano lang yung talagang experience nyo, yun po yung sabihin nyo. So practicein nyo lang po siya kasi mostly naman ang tinatanong ng employer o ng isang nag-i-interview is kung ano yung mga nasa resume nyo. Kung magdadagdag man po yan ng mga itatanong ay yung mga knowledge nyo na lang about sa country na pupuntahan nyo, yung company nila, kung ano yung background nila, kung may idea na po ba kayo sa company nila. So dapat aralin nyo rin po. Ito yung pangalawa, aralin nyo po yung company o yung employer na mag-i-interview po sa inyo. Kasi bago po kayo isalang sa interview niyan, yung agency po ay bibigyan na kayo ng idea kung sino yung employer nyo. So time nyo na yon para mag-research, di ba? At yung country, pangatlo, yung country na pupuntahan nyo, i-search nyo rin po ano ba yung mga culture doon. So alamin nyo po yun kasi pag nasagot nyo po yan, matutuwa po yung employer. Ibig sabihin willing po talaga kayo kasi inaral nyo yung bansa nila. Meaning gusto nyo rin magtagal sa lugar na yun kasi kumbaga nag-i-effort kayo na alamin yung lugar at talagang gustong gusto nyo kasi yun nga, alam nyo yung lugar. Sabihin, hindi kayo mahihirapan mag-adjust kasi inaaral nyo na yung country nila. So yun, makakatulong po yan guys. So yan muna guys, siguro hindi ko muna patatagalin itong ating video. So kung sa palagay mo ay nakakatulong ito sa iyo, pwede nyo pong i-share o kung hindi ka naman nakapalo, i-follow nyo po ako para mas ganahan po tayo magawa ng ganitong video kasi gusto ko po mag-share at makatulong din sa mga tulad ko po na newbie lang, bago lang po na nag-OFW at dati lang din po nangangarap pero ngayon nandito na po sa Canada. So yun lang po guys, see you po sa next vlog.